genetics. My students do not actually have that good perception pagdating sa genetics. Okay? That's my favorite topic sa biology pero ayaw nila. Okay? So that is the way kung paano sila nag-respond, kung paano sila nag-receive ng mismong point of view na to pagdating sa genetics. Pero when they responded during that particular time, okay, it is in a negative attitude. Kasi walang sumagot sa kanila nung nagtatanong ako regarding the questions related with DNA, regarding the existence ng history ng genetics. So wala nagre-respond pagdating sa kanila. Then later on, dumating yung point na kung saan I became very frustrated and medyo nag-homeroom na ako sa mismong klase ko regarding that part. Okay? I asked them kung ano nga ba yung point of view nila regarding this particular instance. Then they just mentioned na ayaw nila dun sa mismong topic or they are feeling bored pagdating dun sa topic na yon. As a teacher, I started to value kung ano nga ba yung mga point of view nila pagdating sa bagay na yan. And when they did those exchange ng feedback coming from them, yun po yung naging reason kung bakit nga ba I tried to organize my thought and start to do characterization or internalization. Okay? Bakit nga ba gustong-gusto ko yung genetics pero hindi siya nagtatranslate sa mga estudyante ko? Probably may encounter nyo din yan na gustong-gusto nyo yung isang topic, sobrang excited kayo na ituro yan sa mga estudyante ninyo. Pero pagdating ninyo sa classroom, you do not align with the same objective. Okay, gustong-gusto mo siyang ituro, pero ayaw ng mga estudyante mo. So, ano yung gagawin mo? That's the time when we need to adjust. And when we adjusted our point of view regarding this particular discussion, we are now already internalizing these things. We are accepting the different responses and feedback, and when we changed our output or when we change the outcomes na gusto po natin mangyari sa mga estudyante natin, possible na meron tayong magawang ibang products dito that will be worthwhile for each and every one of you. Okay? So yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit nga ba nakagawa ako ng podcast. It's actually because of my students. Okay? I created the podcast Haynayan na Tagham because of my students in the senior high school. Okay? Kasagsagan din po ito kasi ng pandemic. Okay? So, during that particular time, I started creating that podcast na baka mas okay pala to na ganito yung gawin ko. Na kaya sa pagbasahin ko sila, why not makinig na lang sila doon sa mismong discussion that I will be conveying for the class. And that's the reason why Haynayan na Tagham, the podcast, became a podcast. Okay? So, yun po yung isa dun sa mga dahilan kung bakit nga ba nag-e-exist po yung podcast ko regarding that particular topic. Regarding science communication. Na up to now, though wala pa ako masyadong uploads uli regarding that part, nag-e-exist pa rin yung mismong podcast na yun sa iba't ibang mga streaming platforms. So, those things changed my point of view kasi nag-receive po tayo ng feedback mula sa mga individuals na importanteng makareceive ng feedback mula sa kanila. Okay? So, I am not saying na parati nyo pong ibahin yung point of view ninyo pagdating sa mga bagay na to, pero kailangan na natin mag-adjust. And when we adjust, the affective domain po natin yung gumagana pagdating sa mga bagay na to. Okay, so ulitin ko lang ha. For the affective domain, tong part na to, umpisa, the receiving or attending yung sa ibang taxonomy po for Krathwohl. Okay, the receiving or the attending, ito po yung passive natin. Responding, valuing, and organizing, ito po yung active phase. While yung characterizing or tinatawag po natin na internalizing values, ito na yung internalizing stage. Okay, so ito po yung 3 major stages pero 5 steps pagdating sa mga bagay na to. Okay? In the presentation that I will be sending later on, yung affective domain po, meron siyang, I will be providing some of the keywords na pwede po ninyong magamit. Okay, pero I will not be including na sila sa klase natin kasi medyo magiging mahaba yung discussion natin. But you can see there yung iba't ibang mga verbs na pwede po ninyong gamitin kapag gagawa kayo ng mga objectives related with the affective domain. So, according to William James Popham, okay,
The reasons why affective domain is very important is because of the following. First one, educators should be interested in assessing affective behaviors because these variables are excellent predictors of students' future behavior. Hindi po natin sila bibigyan ng grade pagdating sa kanilang mismong um, attitude or behavior, pero ito lang po yung magiging gauge natin sa kung paano nga ba sila magre-respond sa mga discussions natin. Okay? So halimbawa na nga lang po uli dito, kung ayaw naman talaga nila sa topic at gustong gusto mo, ituro mo man yan ng maraming beses, hindi rin nila maiintindihan. Okay? So, you should know that these particular variables are variables that you cannot actually control, but you can manipulate or you can utilize as sabihin na natin na kung kaya mo siyang ma-manipulate, kung kaya mo siyang magamit pagdating sa klase mo, it's actually a good thing, a good skill para sa mga teachers, okay? Then another thing, teachers should assess affect to remind themselves that there's more to being a successful teacher than helping students to obtain higher scores on achievement test. So hindi po sa lahat nga po ng pagkakataon, grades will define your students, okay? So probably kapag nabigyan kayo ng midterm grades sa mga klase ninyo, by the way, speaking of midterm grades, on our case, pasensya na po pero wala po muna tayo. Pero I will be providing that once na maging okay po tayo regarding the submissions of the different things that you have. Okay? Pero do not worry, hindi ko naman po kayo bibigyan ng grades na hindi ako nagpapa-consultation sa inyo. So magkakaroon po tayo ng consultation, pero mas gusto ko lang po sana itong gawin dun sa time na I will be around. Okay? Kasi para kung meron man kayong questions, may bigay ko kaagad yung feedback regarding those things. Then, another case, for the third one, information regarding students' affect may help teachers teach more effectively on a day-to-day basis. Kasi nga kilala nyo na yung mga estudyante ninyo, alam ninyo kung ano nga ba yung gusto nila at kung ano nga ba yung ayaw nila. At the end of the day, gusto na natin ma-maximize dito yung skills ninyo as teachers, knowing what is the atmosphere inside the classroom. Especially ngayong nag-FS kayo. Okay? So there are different gauge kung paano po natin matatarget to mga bagay na to. Okay, so if these are the significance po ng existence ng affective domain, meron po tayong 10 mga ways kung paano nga ba natin ma-measure yung mismong affective domain. Pero sa discussion natin for today, yung 5 muna yung pag-uusapan natin. Kasi yung magiging task po ninyo mamaya or later on, bago natin i-discuss yung natitirang 5, is for you to come up with your own device na gagamitin sa pag-measure ng affective domain ng mga estudyante ninyo. Okay, so tingnan muna natin itong 5 na to, then probably mamaya pumili kayo ng 1 or 2 sa kanila na sa tingin ninyo ay applicable sa pag-o-observe ninyo sa mga estudyante ninyo on your field study. Okay, i-apply natin yan sa field study ninyo ha. Okay, so for this part, let's start with what we are calling as the attitude targets. So yung attitude target, nakafocus po siya with the big A. And that big A is the attitude. Okay? Obvious naman po. So in case po natin ng attitude, always remember that it is always contingent on subjects, teachers, and other students, homework, and other objects or person. Kasi yung attitude po will actually reflect or will actually show kung ano nga ba, once again, yung point of view ng mga estudyante natin regarding the outputs that they are doing. Okay? Attitudes could be positive and negative. Okay? Pero yung attitudes po, these are some of the things that can actually be shown by your students on a regular basis, o kaya naman, these are some of the hidden agenda na possible na hindi na pinapakita sa inyo. Okay? Sometimes, these particular attitudes, contrary to popular belief na sinasabi na kapag sinabi attitude, negative kaagad yung connotation dito. No. Some attitudes can actually be in a positive context. Positive siya kapag merong reinforcement, negative siya kapag walang reinforcement. Positive siya kapag tama, negative siya kapag mali. Okay? It is not the same as behavior ha. Kasi ang behavior po kasi it is long term. Okay? Now,
In the case of the attitude targets, possible po ito na magkaroon ng tatlong components. The first component of the attitude is the affective component. Okay? The affective component nga po consists of the emotions or feelings associated with an object or a person. Okay, so bigay ko nga po ulit na example, yung kanina. Yung point of view ng mga estudyante natin pagdating sa subject na genetics, which is the cognitive component, ay negative. Hindi nila nagugustuhan yung mismo subject na to. So ano yung magiging behavior ng mga estudyante mo pagdating sa subject na yun? Yung po yung tinitingnan natin ngayon kasi yung attitude will always contain these three factors. Their emotions, ano yung context, and at the same time, kung ano nga ba yung behavior na magstay or ano nga ba yung actions na gagawin nila or kung ano nga ba yung response na gagawin nila. Okay? So halimbawa na lang dito, since you're English majors, okay? When it comes to literature, okay sa mga estudyante ninyo yung ano nga ba yung context probably dito? They're actually liking or they love Greek mythology, for instance, okay? Gustong-gusto nila yung Greek mythology. Positive yung kanilang idea pagdating sa mga bagay na to. Positive din yung kanilang mismong behavior. Pero, pagdating sa ibang mga literatures, okay? For Afro-Asian literature, for instance, o kaya naman yung existence po dito ng East Asian literature, even Philippine literature, wala na silang gana na panoorin, wala silang gana na pakinggan or basahin itong mga literatures na to. So yung context po natin dito are now the existence of the different literatures or the mythologies na nag-exist in this particular context. Then yung affective component, kung ano nga ba emotions nila, excited ba sila makinig or hindi, or dito sa part ng behavioral component, ano nga ba yung kanilang magiging response pagdating sa mga bagay na to. So, all of those things are now attributed dun sa attitudes ng mga estudyante natin. Okay? Kasi yun nga po yung ilan sa mga makikita natin at makikita kapag nagdi-discuss tayo sa kanila. One of the ways on how we can measure and assess the attitudes of our students ay sa pamagitan po yung tinatawag natin na questionnaire. Or, this questionnaire is now related with the Likert scale. Okay? So, medyo related po siya sa Likert scale na kung take note po ha, itong questionnaire po na to is not a Likert scale kasi dapat, kung Likert scale po siya, nandito sa side na to yung strongly agree. Nandito yung agree, then nandito yung neutral, nandito yung disagree, then nandito yung strongly disagree. Okay, so ganun po yung case natin sa Likert scale. Pero kapag sinabi po natin na questionnaire, nakalagay lang po sila in an ascending order from a low level to a high level. So pwedeng ganun po yung case natin pagdating sa bagay na to. If you will be assessing the attitudes of an individual, one of the best gauge para dito is through the existence po ng questionnaire. Okay? So if ever lang din po that you will be doing your research by next semester or by next year, ilan din po ito sa mga gauge ninyo na kung affective domain or kung yung po yung target niyo sa mismong thesis ninyo, ito yung iba't ibang mga possible na tools, okay? Tools na research tools na magagamit ninyo pagdating sa mga estudyante ninyo. Okay, if you would like to tap in the attitude questionnaire yung need dito na tingnan. Or it could also be in the form of observational forms. So kung babalikan po natin kay lesson number 3 natin, pinag-usapan natin dito yung iba't ibang mga tools for authentic assessment. So yung case natin na observational forms and questionnaires, all of them are examples ng related kay authentic assessment pa rin. Okay? Kaya po natin nga pinag-uusapan itong mga bagay na to. Then, for the second one, it is no longer about the attitude, but rather it is now on the interest. Okay? So, in the case of the interest, these are now the preferences ng iba't ibang mga individuals regarding a certain type of activity. Okay? Unlike din sa case po ng attitude na medyo pang matagalan or maramihan yung component, ang interest is only short-term and just focus on the preferences of an individual. Okay? This particular interest, even though they are short-term, are actually very important
in the creation of the personality of an individual. Okay? Kasi ito po mga interest na to can actually be some of the determinants of the preferences or individual differences ng mga estudyante natin. Sino nga ba sa kanila yung mahilig dito sa math? Sino nga ba mahilig sa science? Sino nga ba mahilig sa English? Or sino nga ba yung mahilig dito sa literature? Sino nga ba yung writer? Sino nga ba dito yung mas okay when it comes to the part of broadcasting? So we are now targeting the different interests ng mga estudyante natin. And whenever we are assessing the interest, pwede po siya maging ranking system or ranking assessment or pwede rin siya maging binary or choice assessment. So, halimbawa na lang din po dito, personal experience na naman, pero feeling ko marami naman sa inyo ang naging part ng campus journalism. Okay? As a writer before, dumating yung point sa akin na nagkaroon kami ng problema regarding some of our representatives for the EDIS meet. Okay? Pagdating dun sa, or district meet pagdating sa campus journalism. I am actually an editorial writer during my time. Okay? Nung nasa dyaryo pa po ako from elementary hanggang high school. So I am actually part of the editorial board. But my problem during that particular time is that gusto kong mag-try ng ibang bagay. Hindi lamang puro opinions, hindi lamang puro editorials yung gagawin ko during that particular time. Kasi nung time namin, isa lang yung representative for broadcasting. Wala pa po yung per team. Ngayon kasi per team na yung sa broadcasting. Meron ng science writing. Nung time namin, wala pang science writing. Okay? Then pinoproblema pa dati kung tatanggalin ba yung copy reading and headline writing. Kasi isa yun dun sa mga competitions talaga na madalas na nanalo yung school namin. But on my case, gusto ko sanang explore na iba pang writing styles. I know that I am not a feature writer, so hindi ko na sinubukan na magsulat ng any features. I know that I am not a photojournalist, so wala siya sa mismong ranking ng mga pinili ko. So yung isa dun sa mga possible na naging options ko dito is to do sports writing. Okay? I tried to do sports writing, pero I just realized na gusto ko lang pala siya pero hindi ako gusto ng mismong sports writing. Okay? Kasi gusto ko siyang isulat kasi hindi ko siya naisusulat ng tama or hindi ko siya naisusulat ng maayos. So, bumalik ako dun sa mismong need ko na or yung gusto ko or yung nandun yung skills ko. And I just realized na I can actually maximize my interest pagdating sa editorial writing sa pagkakaroon dito ng mas marami pang experiences. Okay? And yung existence po ng interest na to is the reason why I developed that particular skill. I became the representative of my school pero hindi man ako nanalo in a huge competition. Well, at least nakapasok naman at least on the top 15 of that particular competition na sinalihan ko dati. Okay? Pero that was before. But kung titingnan po natin itong mga bagay na to, for your students, it can also gauge kung ano nga ba yung mga mangyayari sa kanila in the future. Probably yung interest nila sa isang bagay ay nagtatagal or yung interest nila ay hindi rin talaga nagtatagal. Just like, yun nga po, baka this is just a phase na gusto mo pala tong bagay na to. Pero upon deeper internalization, hindi pala ito yung para sa'yo. Okay? Sorry, medyo philosophical nga yung part na to. Pero that's the reality eh. Minsan, matagal yung realization natin pagdating sa mga interests or preferences natin that sometimes it will take a lot of time. Okay? Getting used to it. Pero yung pala, hindi pala tayo para dun sa mga bagay na yun. So, sometimes, kailangan din po natin na balikan yung self-concept natin. Which is also related po dito sa next part. Kung yung una, target natin is attitude, then second one, ang target po natin dito is the interest. The third one, ang nagiging target na po natin dito is the motivation. Okay? How intrinsic or extrinsic would be your motivations or motives pagdating sa paggawa ng isang specific na bagay? What is now the extent that you will be doing for you to try to learn this particular things?
Ano nga ba yung mga makukuha mo kapag natutunan mo tong mga bagay na to? Okay? So, in our case, for motivation, this is actually a long-term reason why we are staying on a particular track. It is not only about the interest, hindi na po natin to basta-bastang preference na lang, but rather this is already a choice of staying or not. And our choice of staying or not are all related with our motivations. So if our motivation here is, for instance, in my case, is to teach you guys, okay, I will still be teaching you guys kahit na naka-remote nga po tayo ng gantong specific na location. Kasi pwede mag-focus na lang ako dito sa laboratory. But I still have the obligation pagdating sa bagay na to. So I am conducting this discussion. So this is the motivation that I am utilizing. Pwedeng yung motivation din naman ninyo could be intrinsic or extrinsic. Yung motivation ninyo kapag mataas yung scores ninyo or nakakuha kayo ng magandang grades, bibili kayo ng Labubu, bibili kayo sa Pop Mart ng iba't ibang mga bagay na makakapag-heal ng inner child ninyo. So, those are your extrinsic motivations. Okay? O kaya naman, your intrinsic motivation talaga dito is for you to be, quote-unquote, successful. For you to be a better individual. For you to be, ano pa nga ba yun? A catalyst of change. Okay? So, yun po yung mga possible na mga intrinsic motivations that we have pagdating sa mga bagay na to. Pero, at the end of the day, whatever your motivations are, as long as you are committed, as long as you are persistent na ma-achieve yung mga goals ninyo, wala po tayong problema pagdating sa mga bagay na to. And in the case of the motivations of our students, sometimes, just like what is present on the first one sa attitude, yung questionnaire and assessment po dito, related din dito yung assessment scale. Okay, so halimbawa na lang dito, this is actually one of the things na nakita ko online regarding some community college sa ibang bansa. Kasi meron po mga community college in other countries na tinatanong nila dito, bakit ka nga ba nag-aaral in college? Okay? Kasi target mo lang ba na magkaroon ng trabaho? Target mo ba magkaroon ng diploma? Target mo ba na magkaroon ng skills? So on and so forth. So what are your motivations pagdating sa mga bagay na yan? Tandaan natin na yung motivations po, unlike ng interest, na ang interest ito ay pwedeng binary or pwedeng by choice, ang assessment po, pagdating sa case ng motivation, it is on a scale. Kung ang motivation mo para mag-aral ay magkaroon ng diploma, gano'n nga ba katindi yung motivation mo pagdating sa bagay na yon? Kung ang motivation mo ay magkaroon ng magandang trabaho, gano'n nga ba katindi yung motivation mo? You can have a lot of motivations but on different levels. Okay? So kung ang motivation mo ay maging mayaman, ano nga ba yung level nung para ma-achieve mo yung mismo motivation na yon? So tinitingnan po na, or yung mismong goal na yon. Okay, how much is your motivation regarding that particular case? So, scale po ang motivation. Okay, so hindi po siya choice or hindi lamang po siya binary. But rather, it can be a lot of motivations pero iba-ibang level tayo ng engagement pagdating sa kanila. Then, for the fourth one, papasok na po dito yung values natin. Okay, value system, the values target. So yung keys po ng values, these are now the different characteristics or traits that a person holds in high importance. So basically, this includes principles that one considers to be right and consequently which guide the person's future actions and decisions. Sa case po ng values, since ito nga po ay medyo philosophical na, madalas po na-observe na lang ito through the actions ng mga estudyante natin. Okay, so sometimes values can be parallel with the virtues. Pero they are not the same ha. Minsan, nandito po yung mga virtues natin regarding the existence of honesty, integrity, justice, freedom. Then, paano nga ba ito nagre-reflect sa mga estudyante natin? So, yun po yung mga bagay na tinitingnan natin ngayon. We cannot ask our students through an interview, ay paano mo masasabi na ikaw isang honest na individual? Kailangan, this should be reflected on the actions that you will now be doing. Kung yung kanina, pwede natin tanongin yung mga estudyante natin, sa pagkakataon na to, as teachers, kailangan tayo maging active na ngayon sa part na to.
So parallel din po itong values na to dun sa case ng apat na core values natin in the educational setup. So, ano nga po ba yung four na core values natin? Nandito yung ang isang Pilipino ay makadiyos, makatao, makabansa at makakalikasan. So, ino-observe na po natin bilang mga teachers itong apat na values na to sa mga estudyante natin. Kaya nga po mapapansin nyo dun sa likod ng card, nakalagay dito yung always observe, sometimes observe, rarely observe, pagdating din sa mga components na yon. Kasi ganun na po yung ginagawa natin ngayon when it comes to the values target. We have observation checklist for that case. And lastly, nandito po yung case na tinatawag natin na self-concept target. So yung self-concept po, ito yung madalas na tinatanong pagdating sa aptitude test on different universities. Okay? Para po dun sa mga meron ng trabaho or nagkatrabaho na, isa po dun sa mga questions na binibigay dito is the idea po ng questions regarding the self-concept. Hindi lamang po IQ test ang binibigay, kundi aptitude test din ay binibigay dito. So yung case po ng self-concept or self-identity, self-construction, self-structure, self-perspective are now innate po sa mga individuals na nasa mismong klase natin. It can involve their performance, gender roles, even idea of sexuality, and even racial identity. So yung self-concept target, meron po tayong dalawang examples dito na madalas na ginagamit ng mga institutions. Nandito po yung case ng PSQ or ng Personal Self-Concept Questionnaire na ito po ay merong 22 statements and subdivided into 4 categories. Nandito yung idea mo regarding your self-fulfillment. Do you think you are complete as a person? Okay, medyo philosophical uli yung tanong. Okay, can you do things on your own or do you need help with other individuals? Pasok dito si autonomy. Regarding the existence of honesty and even your emotional self-concept. Are you okay? Okay, pagdating sa mga bagay na yan. Okay, what are you feeling right now? So basically, those are some of the questions for our statements na related pagdating sa bagay na to. Habang yung pinaka-common naman po at madalas na ginagamit, it is actually the self-concept questionnaire that was developed by Saraswat noong 1984. Ito pong questionnaire na to ay merong 48 statements and you will be measuring 6 different aspects. Your physical self, social self, temperamental self, educational self, moral self, and even your intellectual self. So tinitingnan na po natin dito kung ano nga ba yung mga understanding natin regarding ourselves on how we perceive ourselves, and at the same time, kung paano nga ba ito nagre-reflect sa ipapakita natin pagdating sa sarili natin or ipapakita natin sa ibang mga tao. So this particular case, this first 5 na pinag-usapan po natin regarding this different roles or different targets are now focused on the general well-being and point of view of our students. Okay, yung ilan po dito could be tested and can be done by teachers para sa mismong assessment tools for the affective domain. Pero yung susunod po na 6 na pag-uusapan natin on the next meeting that we will have, related naman po ito sa kung ano nga ba yung point of view na ngayon kapag in-apply itong mga bagay na to in the actual classroom setup with the application ng iba't ibang mga outputs na gagawin ng mga estudyante natin. Kung ito po overall point of view lang sa mismong klase, yung susunod na 6 na pag-uusapan po natin ay related naman sa iba't iba ng mga targets. Okay? So, at this point, mamaya po, okay, so you will be able to observe na meron po akong ilalagay na isang folder dun sa mismong folder po natin for AOL na dito nyo po ilalagay yung magiging submission ninyo para po dun sa pinapagawa ko sa inyong task last time. Okay? So, nandito po yung sa performance task na folder. Okay, so create na ako ngayon. Then, ilagay nyo po dun sa mismong folder na to, sa mismong section ninyo,
yung pong ginawa ninyo na output regarding the existence po ng activity plan natin. Okay, so ito naman yung share ko na part. So draft lang po yung ipapasa ninyo kasi nga po yung magiging content po nito, yung magiging part ng mismong portfolio ninyo by the end of the term. Okay? So share ko lang ulit. Yan. So nandito po sa part na to AOL 2, performance task, pindutin to, nandito. Okay? So you will just be uploading dito yung mismong file that you created para po dito sa ginawa ninyong performance task. So tandaan po, ang hinahanap lang natin dito are the objectives, ano nga ba activity ninyo, ano nga ba yung rubrics na gagamitin ninyo for that particular instance. So I will be providing probably some comments, okay, regarding these instances para lang din po mas maintindihan po ninyo kung ano nga ba yung mga kailangan nyo pang idagdag. Pero if ever man na wala akong comments regarding that part, it simply means po na we are fine pagdating po na sa ginawa ninyo. Okay? And kapag nakatapos na, you can actually upload it on that part. Then, kung nakatapos na po regarding that part, apply na lang kung meron mga akong comments na maibibigay dito sa part na to. Okay? Kasi yung goal naman po natin dito ay gusto ko lang muna siyang makita yung mismong gagawin ninyo dun sa part na yon. Then, kung goods na siya, kung okay na siya, I will be providing an edit sa mismong file name para makita ninyo na it is already okay. It is fine to be printed and to be added sa inyong portfolio. Pero, wala po munang ipiprint kasi kapag nag-discuss na po tayo ng portfolio assessment, doon ko po i-explain kung ano nga ba yung magiging format and content ng portfolio ninyo. So wala pa po muna magpiprint, puro soft copy muna tayo. Okay? Pati po dun sa iba pa ninyong mga ano tawag dito? Sa iba pa ninyong mga portfolio entries. Okay? Kasi pati po dito sa lesson na to, meron pa kayo isang portfolio entry na gagawin for that particular instance. Then ulitin ko lang po uli, your portfolio will also be parallel po sa magiging 90% of your grade for the final examination. Okay? So malaking part po nung mismong final exam ninyo ay yung portfolio ninyo. Kaya kung wala po kayong portfolio, wala kayong magiging final exam. So ngayon pa lang po, inuulit ko uli for the third time yung final terms na start na po din yung gawin kahit soft copy lang muna yung mga portfolio entries ninyo. Kasi kapag diniscuss po natin on lesson 7, probably 3 weeks from now, yung topic regarding portfolio assessment, ilalagay ko po din yung format na kung ano nga ba yung gagawin ninyo sa isasubmit po ninyo na portfolio na parallel sa RPMS na ginagawa sa public school. Okay, so ganun po yung imimimic kasi natin. Authentic assessment kasi yan. Kasi importante po ang portfolio sa mga teachers kapag mag-a-apply kayo ng trabaho or magpapasa kayo ng mga forms or documents. Okay? So isa po dun sa mga nilalagay kasi doon, ano nga ba yung activities na gagawin mo sa mismong klase mo? So, ito po existence ang ginagawa or gagawin po ninyo sa part na to, yung importante na nakalagay kay RPMS/on your own personal portfolio. Ayan, so at this point, baka merong questions or clarifications before we end our class. Sige, send lang po sa chat box. Kasi after ninyo, balik uli ako sa laboratory. Authentic assessment ko ngayon para sa thesis ko. Puro lab works uli. Ayun, so probably, if silence means no, and so hanggang kailan po ang pasahan ng activity plan, you can submit it until this weekend para po kasi ma-check ko siya kaagad kasi kung next week kayo magpapasa, most likely hindi ko na po yan ma-check. Okay? So, check, ipasa nyo lang po until weekend sana. That will be
latest na masasend nyo po sila para ma-check ko din kung go na ba or kailangan pa ng konting edit pagdating doon sa part. Especially doon sa part ng criteria, doon po ako technical ha sa part ng criteria. Baka kasi individual yung activity ninyo pero meron ulit teamwork. Or baka group work yung activity pero nakalimutan nyo dito yung part ng collaboration. So, importante pong tingnan ninyo kung ano nga ba yung gusto ninyong i-assess sa mga estudyante ninyo. So, yun po yung ilan doon sa mga i-check ko with the output that you will be doing. So, hopefully, before the weekends or during the weekends, maipasa na po ito. Huwag na paabuti next week. Okay? Pero wala naman po tayong problem regarding the deadline for this submission. Wala naman pong additional points or deductions if ever man that it will be submitted ng later than today. Okay? Yan. So, mamaya po, sige, since si Nikki yung nauna kanina, ayan, kay Nikki ko na lang ibibilin yung mismong, ano natin, yung exam ha. Okay, so kunin nyo na lang dun sa mismong table ko, yung mismong exams ninyo. Then yung results, kung meron mang questions, i-PM na lang ako. Kung hindi man ako makapag-reply ka agad, gabi na po ako makakapag-reply. Okay, pasensya na po for that. Pero send na lang po kung meron mang corrections. I-send yung photo of that part ng mismong exam para ma-adjust ko din yung nasa records ko. Okay? So, I guess yun na lang muna for the meantime. So, thank you everyone and see you on our next meeting. Still related po dito sa assessment for the affective domain. And stop ko na yung recording. So, see you next meeting. Thank you everyone.